Ang istorya natin ay tungkol sa isang babae, ang pangalan niya ay Gia. Siya ay nagpunta sa ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan at pagtatae. Pagkatapos marinig ng doktor ang karamdaman ni Gia, nagpagawa siya ng fecal examination. Ayon sa resulta ng fecal examination, nalaman na may giardiasis si Gia. Ano ang giardiasis? Giardiasis or beaver fever ay isang impeksyon na galing sa isang parasitiko na nakakaapekto sa digestive system ng isang tao. Ang giardiasis ay nakukuha mula sa kontaminadong pagkain, tubig, dumi ng mga hayop at ng mga tao. Isa sa mga diagnostic tools na ginagamit ay ang antigen testing para malaman kung may giardiasis ang isang tao. Ang iba pang mga paraan para makumpirma ang giardiasis ay ang direct fluorescent antibody test at ang mga enzyme immunoassays. Ngayon, pag-usapan natin ang mga sintomas ng giardiasis. Kapag ang bata ang nagkaroon ng giardiasis, isa sa mga nagiging dulot nito ay malnutrition. Ang unang sintomas ay kadalasan loose or watery diarrhea or ang pagtatae. Isa pa sa mga sintomas nito ay ang pagiging madaling mapagod or fatigue. Ang iba pang mga sintomas ng giardiasis ay pagkawalang gana kumain, dehydration, bloatedness, at ang pananakit ng tiyan. Ang life cycle ng giardiasis na parasitiko ay nagsisimula sa kontaminadong pagkain o tubig kung saan ang isang cyst ng giardiasis ay makakapasok sa bituka ng tao. Dito na ito lalaki at magiging isang trophozoite, dito na rin siya dadami at ang mga bagong cyst ay ilalabas sa katawan kasabay ng dumi ng tao. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang giardiasis ay isa sa pangkaraniwang sakit sa Amerika. Noong 2012, inuulat sa Amerika ang 15,223 cases ng nasabing sakit. Ang giardiasis ay unang inuulat sa Pilipinas noong 1977 at simula noon siya ay itinalagang isang sakit sa bituka. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano ito maiiwasan. Ang una nating pwedeng gawin ay maging malinis sa ating katawan. Pangalawa ay iwasan ang mga kontaminado o maduming tubig. Pangatlo, linisin at itapon ng maayos ang mga dumi ng tao at aso. At panghuli, umiwas sa mga pagkain na maaaring kontaminado. Kadalasan kapag hindi ganun kalala ang mga simptomas na nararanasan, nawawala agad ito sa loob ng 2 linggo. Pero kapag malala ang mga simptomas at hindi nawawala, ang pangkaraniwan na ibinibigay ng gamot ng doktor ay metronidazole, tinidazole o kaya naman nitazoxanide. That's all. Thank you for watching!